Ayun na nga mga kababayan, naku mag-New Year na yan, no? Happy New Year sa lahat ng mga kasama ho natin dito sa PH Update. Pambihira naman yan. Natulog lang tayo saglit. Meron na ho biglang interview. Itong si Sir EB dito kay Ma'am Cathy Binag. Palakpakan ho muna natin. Anak ng toko. Napakaganda ho ng naging talakayan nitong si Sir EB at nitong si Ma'am Cathy B. Diyan sa naging interview niya na yan. Yan ho ang bibigyan natin ng reaksyon dito sa video na to. At sa mga bago lang ho sa PH Update, isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Nakita lang ho natin itong birthday greeting na to ni Mayor Baste Duterte dito kay Atty. Vic Rodriguez. Ngayon pa lang ho natin nakita, ibang klase ho, nakaka-touch ho itong mga Duterte na to. Noong nag-file ng kandidatura itong si Atty. Vic, tinaas ho ang kamay niyan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan ho natin at wag ho natin kalimutan, saksaku natin sa ating mga utak, ha. Ang maisog, pakanaho yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para buksan ang kamalayan ng ating mga kababayan kung ano ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Huwag ho natin kalimutan, yang maisog, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung nakikita nyo ho, yung hakbang ng maisog dyan sa ating gilid na yan, yan ho ang ating tinatayuan. Transparency, accountability, peace, security. Yan ho ang tinutulak ng hakbang ng maisog. At ang kandidato ng hakbang ng maisog walang iba kung hindi itong si Atty. Vic Rodriguez. Panoorin ho natin mga kababayan. No. Natouch lang ho tayo dito kay Mayor Baste Duterte. Saludo sa mga Duterte sa pagmamahal ho nila kay Atty. Vic Rodriguez. At yung birthday greetings din pala nitong si Mayor VP Inday at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Atty. Vic. Again, hindi lang ho tayo nakatutok dito kay Atty. Vic dito sa darating na kampanya kay Congressman Rodante Marcoleta. Gusto lang ho natin sabihin dito na yang si Atty. Vic Rodriguez isa ho yan sa kumbagang masasabi natin na kandidato ng mga Duterte sa 2028 ay 2025 midterm election. Ako, magto-2025 na, palakpakan. Ako, yung kasama ho natin dito. Wag ho kayong straight lang ho tayo kung ano lang ang tayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang ho ang ating tatayuan dito. Wala ho tayong ibang gagawin. Wala ho tayong ibang iisipin. Basta kung anong gusto ni Tatay Digong, yun ho ang ating itutulak. At para naman ho, dito sa mga iyaking mga congressman na to, ito na nga ho ba sinasabi natin? House Resolution number 2147. Kakatawag lang ho sa atin itong si Brothers. Ibinalita niya ho sa atin ito. No? Tayo ho natutuwa dito sa nangyayari na to. Bakit? Kasi dito ho malalantad ang kabalbalan nitong mga congressman na to. Ito kasi problema dito, gagawa-gawa kayo ng mga kalukuhan nyo dyan sa House of Representatives. Pagka napuna kayo, pinapatawag nyo mga vlogger, mga walang hiya pala kayo. Kung ayaw nyo mapuna, di wag kayong mag-coops dyan sa House of Representatives. Ganun lang naman ho kasimple yan. Para dito kay Dong Gonzales, ikaw Dong hindi kita binibira dito, alam mo yan. Hindi kita binibira dito ng diinan. Hindi kita binibira ng diinan dito sa channel. At itong si Barbers, binibira natin ng diinan yan. Lahat to ng larawan na nakikita nyo yan sa inyong screen, mga walang yahoo lahat yan. Ipapatawag nyo kami dahil tinatawag namin kayong walang hiya. Pinapatawag nyo kami dahil tinatawag namin kayong dating kasapi ng Alex Bungkayaw Brigade. Pinapatawag nyo kami dahil sinasabi namin ang pagiging religyoso mo abante hindi namin nakikita. Pinapatawag nyo kami dahil sinasabi namin itong si JJ Suarez tumaba na lang ang muka sa kaka-epal dyan sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Pinapatawag nyo ba yung mga vlogger dahil sinasabi natin itong si Robert Ace Barbers daig pa ang balingbing kung makapagbalingbing sa politika. Walang iya pala kayo. Wag nyong gawin yung mga bagay na makakasira sa political career nyo kung ayaw nyong pag-usapan kayo ng mga vlogger. Ganun lang kasimple yan. Actually, binalita sa atin may nag-chat sa atin nung isang gabi. Isinend sa atin yung House Resolution number 2147. Hindi na tayo nagtaka kasi nung nakakwentuhan natin yung iba nating mga kaibigan, sinabi ko na sa kanila, itutuloy nila yan. At talagang tatrabahuin nila yung mga vlogger. Nag-lay low sila ng konti, nagpahinga sila ng konti. Anong nangyari? Nag-file rin ho sila ng House Resolution. Eto, rekta na ho tayo dito sa naging talakayan nitong si Sir EB at nitong si Ma'am Cathy B. Hindi pa pala natin napanood to. Panoorin ho muna natin. Grabe naman to. Talagang si Mayor Baste Duterte pa ho. Ang nag-greet dito kay Atty. Vic at pati naman si Kong Marcoleta ginigreet ho ng mga Duterte lalo na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, kung
yung pangangampanya ho natin kay Kong Dante noong 2022, lahat ho ng kandidato ni Tatay Digong, yun nung gagawin natin. Hindi ho tayo magbibida-bida dito na kesyo ganito, kesyo ganyan. Sinasabi natin ho dito, kagaya ng tayo ng mga Dutertista, kung sino ang mga kamay na itinaas ni Tatay Digong, yun ho ang ating susuportahan. Ngayon, kung itong si Tatay Digong, tinaas niya ang kamay nitong si Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, Atty. J.B. Hinlo, Atty. Jimmy Bondoc, wala na hong pagtatanong, wala na hong, kumbaga, wala nang maraming cheche-bureche, susuportahan natin yan. Pero pagdating dito sa mga walang yang Marcos na to, kahit sabihin pa na kaibigan nila itong si Senator Amy Marcos, pasensya na. Yung isa na yon, harbor ko na yon, Tatay Diggs. Kung pwede lang, harbor ko na yon. Di ko ho talaga susuportahan yung mga Marcos na yan, kahit na anong mangyari. Wala na ho tayong susuportahang Marcos. Harbor ko na yon, Tatay Diggs. Patawarin nyo na ho kami. Hindi ho talaga namin kayang suportahan. Itong si Senator Amy Marcos. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. So, hello, Atty. Vic Rod. Happy birthday. Atty. Vic Rod, ibig sabihin, ano na ho, talagang meron ng nickname. Palakpakan natin. Meron na silang tawag. Anong tawag sa'yo? Mayor Bust. Atty. Vic Rod ang tawag niya. Palakpakan natin. Ayos. Close. Ganun na, close. Ingat ka palagi and good luck on the elections. God bless you. Maisog. Nawala. Ulitin natin. Hello, Atty. Vic Rod. Happy birthday. Ingat ka palagi and good luck on the elections. God bless you. Grabe Maisog. naman. Maisog. Kung ano yung tayo ng maisog at kung sinong kandidato ng maisog. Tandaan ho natin kandidato ng maisog. Frontrunner ng hakbang ng maisog. Ang grupo na binuo nitong si Cabsec Jun Evasco at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho ang anak nila. Yan ho ang kumbaga nabuo nila. Ngayon ang leading candidate nila, kumbaga kandidato nila sa pagka-senador sa 2025 si Atty. Vic at lahat ng kandidato ng PDP at si Kong Marcoleta at lahat ng tinaas na kamay ni Tatay Digong. Kaya wag ho kayong focus lang ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, tayo ho dito lahat ng pinaparot natin dito, lahat ng sinasabi natin dito, kung ano lang ang nakabatay sa mga sinabi ni Tatay Digong. Okay? Yun lang ho kay PH Update. Walang labis, walang kulang. Yung kay Amy Marcos, medyo kulang yun. Di ho talaga natin susuportahan. Pasensya na, yung isa na yun, haharborin ko na yun, Tatay Diggs, pasensya na ho. Eto, dito na ho tayo, napakaganda ng naging talakayan nila dito. Grabe no, 2 araw lang ho tayong nawala. 2 araw na yan eh. Kasi medyo na-busy ho tayo. Kumbaga, ito, meron tayong medyo bakanting oras, kaya makakapag-content tayo. Pero pagka, bakasyon kasi, bakasyon talaga. Hindi natin titignan yung mga ganyan. Ngayon, meron tayong medyo downtime, kaya papasadahan natin to. Kasi matindi ho ito eh. Kasama niya ho ang isa sa pinakamagandang babae na nakita natin. No? Napakaganda, no? Kumbaga, isa sa pinakamagandang single mom. Tama naman yung sinabi nitong si Sir EB dito. Pinakamagandang single mom na nakita natin. Walang iba kung hindi yung si Ma'am Cathy Binag. Pakinggan ho natin to. Grabe naman yan, no? PH. Enjoying, some new horizons, some new beginnings, for our family, for our personal life, and for our country. Naku, Sir EB, yari ka dyan. Isa ka rin ata sa may luluwas ka ba ng Maynila, Sir EB? Kung sakaling luluwas to sa Sir EB, tayo dito. Makikipaghuntaan tayo dito. No? Shot kami niyan, magsha-shot. Kami nila Sir Marlon, shot kami diyan. Sigurado 'yan. Sabihan mo ako, Sir, pag luluwas ka, shot tayo. Lalo na. Anyway, without much further ado, I would like to welcome the sexiest mommy alive in the Philippines. Ang pinakamagandang mommy, ang pinaka-hot mommy sa lahat ng mga hot mommies ng Pinas. Ladies and gentlemen, Miss Cathy. Palakpakan mo na, pinaka-hot mommy. Palakpakan, grabe naman yan. Ibang klase naman ho talaga tong si Ma'am Cathy B. Oo, talagang pagka... Alam niyo ho ba ilan na anak ni Ma'am Cathy B? Hindi ho kayo maniniwala na para ho siyang teenager, no? Ibang klase ho yung ano niya, iba ho yung ano niya, yung
ano ba yun? Ano ba tawag doon sa mga babae? Yung aura. Diba yung aura? Yung gusto ko, yung aura. Yung aura, ang datingan ho ni Ma'am Cathy B, para ho siyang, teenager. Ganun ho baka yung ibang teenager, pagka itinapat mo dyan, mas mukha pa ho silang nanay. No offense ha, sa mga teenager dyan. Tignan nyo naman yan. Tignan nyo naman ho yung alin na yan, di ba? Wala na tayo dapat na sabihin dyan. Napakaganda talaga. Tuloy. Binag, hello. Ay, hindi pa pala kami nakapag-session nitong si Sir Ibi. Pagkatapos ng New Year, Sir Ibi, talagang anuin na natin yan. Kumbaga, pupukusin na natin yan para talagang malakas yung puwersa natin sa sa susunod na election, no? Ano lang tong si Sir Ibi, exposure lang talaga, tsaka yung magaling kasi yan. Magaling hong mag-analisa. Pagka nag-analisa, baka wala. Kahit na yung mga veteranong broadcaster, di ho makakapalag yan. Mahusay. Magandang gabi sa inyong lahat and sa mga kababayan natin sa iba't ibang bansa or parte ng mundo. Right. Hi, Miss Cathy. How was your Christmas? Okay naman, masaya. I spent it with my family. Diba? Yun importante, masaya. Yeah, second year na Family talaga. my mom is not around. So, kasi di ba both my parents died like 22 and 23. So, Right. yun. Right. Yeah. So, you have any plans for the new year na magbakasyon or ano? So, andyan kayo? Wala. Bahay lang kasi takot ako sa paputok. Diba? Hindi ako takot sa baril, pero sa paputok, dati takot ako sa baril, pero sa paputok na, alam mo yun, kasi delikado di ba? Yan yung correct. Hindi mo. All yung ano, alam niyo naman yung ano ko, yung Nako, problema to. Tayo, mahilig tayo sa paputok. Mahilig tayo sa paputok pagka bagong taon hindi pala pwedeng hindi natin pwedeng maging bisita tong si Ma'am Cathy B kung sakaling iimbitahan natin. Baka maputukan pa siya. Mahirap na. yung pag-iisip ko. Ako kasi gusto ko ng putok. Alam ko na yan. Hindi naman iba yung yung iba putok sa kilikili yun eh. Correct. Ano yun? What do you call that? May term pa dyan baktol. Parang ganun. So how is Cathy Binag? What's the typical day for sa isang Miss Cathy Binag during the last few weeks? Naku. I know you're a mom of 5, you're running your household and then you're also busy with your Mom of 5. Tingnan nyo ho yung mga kakilala nyong mom of 2, mom of 1, mom of 3. Ito, mom of 5, ibang klase. Palakpakan ho natin yan. Yung deserve nila na magkaroon ng masigabong palakpakan. Ibang klase naman yan. offices. Tell us about it more, Miss Cathy. What So, kept you busy? the past few weeks, same. Mga ibang anak ko kasi sa abroad naman. So, kasi diba 2 of my kids are taking medicine. So, Wow. then my eldest graduated Galing. na, pastry chef and business entrepreneur grad siya. Wow. Then, yung third ko Galing, is business then college. Then, my youngest kasi 15 pa lang. So, Wow. same lang. But of course, I always start my day with prayers. Alam mo naman, kasi para mas maganda na nag-umpisa ka ng ganun para maganda ang umpisa mo, nakakapag-isip ka ng tama. And kasi for the past few weeks, actually I think for a month, I'm starting to build hate in my heart. Then I said, okay, sandali lang, tama na muna. I need to go back to my, to the where I am before. Kasi, nagiging very emotional tayo, especially sa laban natin dito sa politics. Correct. And nakikita natin na mga pangyayari. It's normal. We're all human, di ba? So, Yes, go ahead. yeah, at least, at least marunong tayong bumalik sa Panginoon. Yun. Yeah. So ikaw ba talaga, Miss Cathy, even noon pa, if you feel na mayroon ka ng sense of hatred, at parang nag-iinit na yung damdamin mo or something, whether it's personal or professional or you really step back a bit and Yes. to relax, no? Yes. Personality ko yan. Because of my father. Okay. So anong may papayo mo sa mga katulad ko, katulad ng iba diyan na yun na nga in this vlogging space na minsan hindi nga nakapag-temper
ng aming temper at medyo nag-iinit din yung damdamin natin. Ika nga, sabi mo, because of our yung pinaglalaban natin din, no? At yung mga Correct. beliefs natin. So, ano advice mo, no? How to handle that, stress or hatred or kumbaga? Number one, I always ginagawa ko kasi palagi kong ginagawa is palagi kong pinapaalala sa sarili ko na iba ang personality ko sa ibang tao. Hindi ako sila. Like yung pag-iisip ko, hindi katulad ng pag-iisip nila. Correct. Yung the way I think, ganon, di ba? Yung prinsipyo ko, yung paniniwala ko, iba. Kasi it's so hard. It's so hard to judge or like reprimand or ask somebody to do something or give an advice to somebody na hindi mo kilala or wala kang personal interaction. So, I'm always super, super careful ko. So, when you try to think about, yung sa mga naka-engage ko, nakakausap ko, like when a lot of things are happening, I only speak my truth based on my experience with that certain person. Kasi, it's hard naman na magsasakay lang ako sa isang bagay na hindi ko naman na-experience. Correct. Alam mo yun? Kasi it's unfair for the person, di ba? So that's the reason why yung papa ko dati sabi niya, ikaw, Cathy, kayo, sa lahat ng anak niya, before kayo manghusga or magdesisyon or magalit, you need to pull out and step back, mag-isip ka muna, tapos kalmahin mo yung sarili mo. Kaya nga, di ba, it took me 3 years before I came out. Ganon. Para I really tried, I tried all the necessary thing for me to be able not to do so. But, when God tell you to do something, you will do it. As long as you know that you're doing the right thing. Correct. I don't believe kasi I respect people. I don't care if people are cursing. I just don't like people calling names. Right. Diba? Parang normal, ano yan sa atin, parang sabi ko nga, ang parang nakaka-pull off nga dito na matatawa kang pagmumura si PRRD, diba? Tama, no? Not naman because we are followers of him, pakuliin natin siya. Kasi hindi naman lahat yun, diba? Kanya-kanya yan So, yun lang. So, ako rin naman, ako nga lately, natututo na ako, naggagalitin na rin ako. Kaya nga, I pull back and I try to, parang like may mga nagagalit, I try to explain and tell them yung mga sitwasyon. But of course, if you're very emotional and nasaktan, kasi I'm not them. Hindi naman ako yung naapektuhan nito. But of course, I'm affected in a way kasi I know all of them in a way. Diba? Pwede lang na may magic ako di ba? Parang, ting, okay, bati-bati na. Which brings me to our first topic of tonight, no? I suppose, no, na naririnig mo, nakikita mo, nababasa mo yung mga awayan sa mga kapwa vloggers ko, mga Duterte supporters, no? Na umabot na nga sa social media ang kanilang mga disagreements, no, to a point na minsan nag-aanohan na sila issue. Well, hindi ka nice, but in any case, no, mga independent thinking persons naman sila, so they know what they're doing. Without mentioning any names, no, Miss Cathy, what do you think, no, sa mga nangyayaring ito, no, sa mga nangyayaring ganyan ng awayan? Do you think na merong personal lang yan nila at halimbawa, no, so sinasabi mo na nga, no, na personal na hindi pagkauunawaan, or there is an effort, there is a hand, an invisible hand behind manipulating one or two or many people na magka-ganito, considering na yung mga may mga problema, no, may mga issues ngayon, ay kapwa, no, sumusuporta sa mga Duterte, and they have considerable followers on Facebook, subscribers on YouTube. What do you think, Miss Cathy? No, because you know them personally. I know them personally as well, although hindi naman gaano kalalim yung pagkakilala ko maliban dun sa isa. Pero what do you think, Miss Cathy? What do you think, Miss Cathy? Personal na hindi pagkaunawaan or mayroon talagang deliberate effort, no,
by somebody na magkaganito? Ako, alam mo, sa totoo lang, right now, lahat posible. I'll be honest, lahat possible. But I don't wanna entertain all those negativity. Right. Why? Because hindi tayo magbe-benefit sa laban na gusto natin or goal na gusto nating mangyari. Kasi una, you're entertaining hate. You're not entertaining unity. So, anong magiging mo with that? Like, why are you spending so much time or effort to derail a group or a person to malign or like to demoralize people and individuals, especially kung iisa lang naman yung pinaglalaban natin. Ako nga, always yung pakiusap ko, please, let's focus on our goal. Let's stop like, alam mo yung out of topic. Right. Okay, Right. Distraction lang ho kasi yan eh. Sa totoo lang, distraction yan. Kaya pansin nyo ho dito sa PH Update, as much as possible, ayaw natin makipag-away. No, mga vlogger. Pagka merong nag-aaway, meron ho tayong yung mga kakilala natin ng hindi naman ganun kalalim kagaya dito kay Sir EB. Pero nakita natin yung tayo nila sa mga issue at kung paano nila atakehin yung mga issue na dumarating ngayong mga panahon na to. Kahit hindi ho ganun natin kalalim na kilala ng pang-personal, pero yung pagkilatis nila sa mga issue, malalaman ho natin kung sino yung mga pwede natin pagkatiwalaan at hindi. Yun lang ang pinakasukatan ko talaga, sa totoo lang. Kahit hindi ko ho kilala yung isang vlogger na yan, papakinggan ko lang ho yung kung paano ho niya atakehin yung mga issue. The way na magsalita, at kung ano yung mga tayo niya sa mga issue, doon pa lang ho malalaman ko na kung yung vlogger na yan, pwede bang pagkatiwalaan, ano bang klaseng personality meron niyang vlogger na yan? Parang nababasa na ho natin kagad. Kaya lang, yung mga naano ho natin dito, nakakasalamuhan natin yan. Si Sir EB, yan sila Ma'am Joey, yan. Si mga nasa third floor, sila Buster, yan. Mga ano ho natin, kumbaga, naniniwala ho tayo kung ano yung tayo ni Tatay Digong, yon ang tatayuan ng mga vlogger na yan. Ito yan. Sa akin ako lang to. Akin lang to. Go ahead. Kung sira ulo yan, kung nangloloko yan, kung for the clout lang yung mga ginagawa ng mga yan, dapat lalo natin hindi entertaining. Dapat hindi natin talaga sinasagot, hindi natin sinishare, hindi tayo nagko-comment. Kasi if you're talking about them, and if gumukuha lang sila ng following at saka ng attention, and then by next year, Trojan horse pala sila, eh di binigay mo yung platform sa kanila, di ba? Na ayan, napansin kasi pinag-uusapan siya. So we need to stop like giving that attention. Kasi kasi ang Trojan horse ganun eh. I'm not saying kasi ang Trojan horse, pero ganun kasi siya. She or he loves attention. Kasi yun eh, gusto niyang pag-usapan siya kasi nag-aano siya eh. Nag-gather talaga siya o nagbe-build up siya ng hate and separation. Ganyan ang Trojan horse. So, sa inyo, sa mga tao dyan, huwag niyo nang entertain. And para mag-heal din yung lahat, stop commenting na, hayaan nyo. Tayo dito sa PH Update, kita nyo, tagal na ho ng away na yun, naririnig natin, bumibisita tayo sa live, pero di ho natin pinag-uusapan dito para hindi na ma-promote yung hatred, kumbaga, sa mga kapwa vlogger. At baka yung dyan, mga iba, mga Trojan horse, talagang gusto lang pasukin yung mga hanay ng mga Duterte para sa susunod na eleksyon, makilala sila. Tama naman yung obserbasyon itong si Ma'am Cathy B at tayo ho naniniwala doon. Approve, palakpakan ho natin itong si Ma'am Cathy. Magaling talaga mag-analisa to. Tingnan nyo naman ho mga kababayan, di ba? Maganda na, magaling pa mag-analisa. 5 na ho ang anak niyang Ali na yan. 5 na ho ang anak ni Ma'am Cathy B. Pero kung tingnan mo siya, para siyang teenager sa sobrang ganda, di ba? Ibang klase. Kasi alam mo, tao lang naman eh. Lahat tayo matatapos din yan. We're human. And yung may isa nga akong advice, kung talagang hindi nyo na kahit sobra-sobra niya, kasuhan nyo na lang. Kasi para mahinto. Diba? I even offer nga na, tutulong pa ako sa lawyers nyo. Grabe naman yan. Diba? Magpapangayan kayo. Dapat diba ang binabangay, dapat binibira natin yung kalaban natin, hindi tayo naglalaban. Correct. Diba? Parang, correct. Ako sige, kung di nyo kayang mag-heal, step back first, focus on our goal, then pagtapos na, banat, akala kayo.
ganun ako. Respeto ko rin naman yan. Naintindihan ko naman sila. Yun lang, parang wag nang sulsulan, wag nang yung magbangayan or mag-isip ng kung ano-anong bintang. And yung iba pa, alam mo yung nag-accumulate or nag-gather ng kakampi. Yung, alam mo yung, para tayong high school, naghanap ng kakampi. I'm sorry pero naanuhan ako Hindi ko gusto yung every day, every morning, hindi natatapos. If you really have, if you really have an issue, finish it, file a case para matigil na yan. Diba? Hindi yung araw-araw, diba? There's so many things, like so maraming problema sa buhay. Na ang daming naghihirap, ang daming nangyayari. Alam mo yon, let's focus on them. Let's be productive people and proactive. Correct. To malign and destroy each other. We need okay yan, nagpaprangkahan tayo, sabihin nyo, pero stop assuming. Kasi nakikita ko assume ng assume. Wala namang proper. Ako, nag-explain na ako. Hindi pa rin Pero wala kang magagawa kasi sila yan, di ba? Parang sila na, and eventually, hayaan ko lang, sabi ko, you know what? I don't wanna be part of it na. Hayaan ko na lang sila and eventually, they will know the truth. Lalabas din naman yung katotohanan. And sabi ko nga isa pang advice ko, yung mga wala namang, ang Diyos naman marunong ilalabas yung katotohanan. Magsa-self-destruct yung mga tao, yung nagpapanggap na nagmamalasakit, hindi pala. Alam mo yun, walang lihim na hindi nabubunyag. Yun lang yun sa akin. Correct. Tama, no? I agree with you, no? Miss Cathy. Kaya ako rin, no? Hindi ako nakikisaw-saw, no? Pero mayroon ding isang issue na related dyan at I was also dragged, no? Into this controversy of some sort, no? Quote-unquote, no? At ako naman po ay katulad mo rin, no? I'm very new to this vlogging space. Umpisa ako last year lang. Ikaw, ganun din, no? In fact, you started even later than I did. No? Yeah, this year. July of last year, no? Pero there's, kasi, no? There's Pero itong si Sir EB, kahit nakakaumpisa pa lang yan, iba ho yung niyan, iba ho yung galing ng mama na yan. Napakahusay ho sa totoo lang. Napakatalas ho mag-analisa pagdating sa mga issue. Ang galing. Nakakabilib ho. Apparently there's this issue going around on social media din, no, na unfortunately ay galing din sa mga kapwa supporters ng mga Duterte, yung mga parinig na post, yung mga cryptic post na kesyo daw hindi nagpo-post against Aimee or against Abalos ay automatically working for them, no? And ako nga din ay natag, no, doon sa mga post na yon under the comments, no, tinatag ako, ganyan. Marami din, no, na mga, ewan ko bakit ako natag, no, yung mga malalaking vloggers lang naman natag doon, ako ay natag din. Alam ko meron nag-chat sa akin, natag din ho ata tayo. Pero yung kay Abalos, binibira ko naman baka hindi nyo lang ho napapanood yung mga video. Talagang sinasabon ho natin na maigi ang dalawa na yan si Abalos at si Aimee Marcos dito sa channel, no. Baka lang absent lang yung ibang nanonood sa atin. Baka lang nagpapapansin lang yan sa comment section para kunyari ma-call out ka nila, masabi nila yung pangalan mo tapos pansinin lalaki ang issue. Ganun lang ho siguro yan. Malamang sa malamang pakawala rin ho ng administrasyon yung mga nagtatag-tag ng ganyan para pagguluguluhin yung mga vlogger na taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin ho natin yan ho talagang pakay nila dyan. Kaya, may nag-post na rin ako, no? Siguro 3 or 4 posts, no? Minabuti ko na rin para ganun. But may halong may halong, alam mo na ako, pag nagpo-post, no? May halo talagang pang-buboljak, no? Kumbaga, no? So what do you think, Miss Cathy, no? And have you ever been accused, no? By being tagged or may nagme-message ba sa'yo? Kasi ako, may nagme-message din kasi sa akin, tinatanong talaga ako, no? So, what do you think about this? No? Ano ba talaga to? Related to my first question kanina, is there also a deliberate effort na i-propagate itong naratibo na to? Yeah, you know, mindsetting is number one with everything, especially in politics, right? Mindsetting, and kung papansinin mo, yung tinatry ng mga birahin ni may magagaling. They wanted, alam mo,
kung mag-iisip ka mabuti, and yun nga sabi ko, sana, no, most of us, we need to step back and think, and think widely. Yung parang yung broad-minded ka dapat. And look at it. What's happening? Ano ba nangyari na sa atin? 'Di ba? Parang iba na yung topic, na out of topic na tayo, tapos tayo na yung pinag-aaway. Meron talagang mga mole, hindi mawawala yan. Pero, kaya nga dapat focus on the main goal. Where I know that all of us, sabi ko kasi for the past month, I'm being emotional na rin. So I need to get out of it. Right. So those are my advice. You need to step back and stop parang entertaining all the hate first and mag-isip. Magdasal. Isipin nyo kung nakakatulong ba to sa goal natin. Correct. Or matutuwa ba ang mga Duterte sa ginagawa natin. Kasi for Yun eh. Yun. Lagi ho nating isipin na ito bang gagawin natin na to, sang-ayon ba ito sa tayong tinatayuan ng mga Duterte? No? Yun ho ang atin dito. Ngayon, kung yun medyo lumilihis na ho tayo doon sa prinsipyo at yung pagsasalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kung ano yung tinatayuan nila sa mga individual, sa mga issue, kailangan na ho nating mag-isip-isip dahil baka tayo ho kumbaga lumilihis na doon sa prinsipyo paninindigan ng mga Duterte. Mag-isip po tayo mga kababayan. Wag po tayong iba kumbaga naiintindihan nitong mga nasa administrasyon na yung strategy yung ginamit nila noong 2022, hindi na ho nila pwedeng gamitin ngayon yun kasi mahahalata na sila eh. Kaya gumagawa ho sila ng kung ano-anong diversionary tactics, hindi na nila inaatake yung mga Duterte, bagkos ang mga taga-suporta ng mga Duterte, yun hong pinag-aaway-away nila. Sa bagay, kung wala na nga naman ho silang mapag-uusapan, wala na silang may tatapik dito sa administrasyon na to, inaatupag na lang ho nila yung awayan, yung bangayan, yung patutsadahan, paborable naman ho yun sa administrasyon kasi hindi nga nabubulgar yung kanilang mga ginagawa, yung mga kabulukan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Galing. I know for a fact hindi. I know for a fact. Don't like that. They don't even want you to name drop them or to tag them. They don't like it. And they know it's happening naman a lot, diba? So like yung sinasabi na, like yung mga double agent, everything, lalabas at lalabas ang totoo. And second to that, stop doing that. Kasi yung mga nagsasabi niyan, baka kayo pa yung double agent. Diba? Kasi lalabas at lalabas ho talaga yung mga double agent. At sa January, February, March, lalabas at lalabas ho. Magkakabistuhan ho talaga mga kababayan. Panigurado yan. entertain ng ganun? Ba't kayo nagbibuild ng ganyan na wala pa kayong proof? Maglabas kayo ng resibo and everything. Kasi hindi naman ito nakakatulong eh. Anong magiging natin? Hindi ko maintindihan bakit. And because of what? For a cloud? So sa tingin mo, ang nag-gain nito, hindi yung Duterte mismo, ba't yung kabila? Of course! Obvious naman eh, di ba? Sino ba matutuwa pag nagkakagulo tayo? Or yung mga kakampi, di ba? Sino matutuwa? Ako, nagtataka ako, ba't hindi rin humihinto? Parang huminto na. Kasi kung ang intention mo talaga is to help, stop. Di ba? Stop! Because you're not doing anything good anymore. Right. Sabi ko nga ako, 1, 2, 3 ang may problema sa'yo. Hanggang 5 na, sige, okay lang, ano na yan, what do you call this? Mapagbibigyan mo pa. Pero pag ang dami-dami na nagko-complain or nakakakita ng mga mali, makinig ka na, di ba? Kasi, sabi, alam mo, hindi naman kabawasan, di ba paulit-ulit nga ako, hindi kabawasan ng pagkatao ng isang tao ang maging humble at na tumingin ng kapatawaran. Kasi mas tataas ang tingin ng ibang tao sa'yo na naging emotional lang ako, galit ako, kasi feeling ko, masyado ako nabastos or whatever. Kasi pareho lang naman yan eh. Both ways ako nasaktan, diba? So tao nga. So we just need to be humble. Yung tapang natin, gamitin natin sa tamang paraan. Hindi yung tayo-tayo mag-aaway. Gamitin natin yung talino tapang natin dun sa kalaban na totoo natin. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.